Mga kabayan, muling nagsalita si Pangulong Bongbong Marcos Jr. kaugnay sa ipinagpipilitan ng Kongreso na dapat ay muli tayong bumalik bilang miyembro ng International Criminal Court o ICC. Sinabi ng Pangulo na hindi naman siguro tama kung yung mga dayuhang kano ang mag-iimbestiga sa ating bansa dahil maayos naman ang ating judicial system. Simple lang naman yung issue yan eh. Hindi naman siguro tama na ang mga tigalabas, mga dayuhan, ang magsasabi sa atin kung sino iimbestigahan ng pulis natin, sinong aarestuhin ng pulis natin, sinong ikukulong ng pulis natin. Hindi naman siguro tama 'yon. Dapat Pilipino lang ang gumagawa niyan. Samantala sa kabila ng pahayag ng Pangulo, muli namang nagsalita si DOJ Secretary Boying Rimulya at sinabi niya na dapat daw ay pag-aralan muli kung dapat pagbigyan nila ang resolusyon ng Kongreso na papasukin sa bansa ang ICC para imbestigahan ang dating Pangulo na si PRRD. Ang resolution sa House kasi tells us to work with the ICC. Pero ang first question is, why will we work with the ICC now that we are no longer members of the ICC? Di ba? So are we going to be members again of the ICC first? For this thing to happen. I-clarify lang. Kasi kung may balak ba tayong maging miyembro muli ng ICC dahil sa sinasabi ng Kongreso. Ayon naman sa ilang political analyst, walang matibay na basihan ng ilang kongresista, partikular ang Makabayan Bloc kung bakit pursigido sila na papasukin ang ICC sa bansa, kundi paghiganti lang ang dahilan para tuluyang sirain ang mag-amang Duterte dahil sa personal na issue at political interest. Una, hindi na tayo miyembro. Ba't ba tayo ang nag-i-insist na i-welcome pa sila? Di ba sinabi rin ng kasalukuyang presidente na maayos naman na ang ating judicial system. So hindi ko maintindihan kung ano ang punto ni Congressman Abante at ni nung Congressman Gutierrez. Ang tingin ko doon, politika. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Sino ba ang dapat nating pakinggan at sundin? Ang pamunuan ba ng Kongreso at DOJ o ang pahayag ng mismong Pangulo ng bansa na si PBBM? Sama-sama nating panoorin ang buong video at pakicomment niyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, muli po ako nag-iimbita sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Politika ang nakikitang dahilan ng isang eksperto sa muling pagtalakay ng mababang kapulungan ng Kongreso sa usapin ng pagpasok sa bansa ng International Criminal Court o ICC. Ayon sa political strategist na si Malu Tiquia, hindi naman kailangan na gumawa pa ng resolusyon ang Kamara para kausapin ang mga ahensya ng gobyerno na makipagtulungan sa imbestigasyon dahil kahit ang ICC ay kayang gawin ito. Una, hindi na tayo miyembro. Ba't ba tayo ang nag-i-insist na i-welcome pa sila? Di ba sinabi rin ng kasalukuyang presidente na maayos naman na ang ating judicial system. So hindi ko maintindihan kung ano ang punto ni Congressman Abante at ni nung Congressman Gutierrez. Ang tingin ko doon, politika. Kasi pag binasa mo yung resolution, wala lang eh. Samantala, hindi imposible na tutuhanin ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang pagtakbo nito sa 2025 at 2028 midterm at national elections. Una nang sinabi ng dating Pangulo na kung patatalsikin ang kaniyang anak na si Vice President Sara Duterte sa pamamagitan ng impeachment ay mapipilitan siyang muling tumakbo bilang senador o pangalawang Pangulo. Mahirap isipin. Pero kung ang konteksto ng pinanggagalingan, yun nangyayari ngayon, posible. Kasi depende eh. Nasa kanila yung laro sa kabilang side. I-impeach mo anak ko o rerespetuhin nyo. Yun lang yun eh. At alam naman natin si President Duterte, pag naghayag, tinutotoo. Kaya yung iba, sa tingin ko, will be going back to their drawing boards and determining. Sa aming pahayag survey, si President Duterte parating nagna-number 1. Again, tinitingnan ng mahalaki ng taong bayan yung 80% approval rating niya nung nag-retire. Ayon kay Tiquia,
magkakaroon ng bagong politika kapag natuloy sa muling pagtakbo ang dating Pangulo dahil marami sa kanyang mga dating kaalyado ay lumipat na ng partido. Pero para kay Tikia, maaga pa ang pagpasok ng politika, anya, resolbahin muna ng pamahalaan ang mga pangunahing problemang kinakaharap ng ekonomiya ng bansa. Simple lang naman yung issue yan eh. Hindi naman siguro tama na ang mga tigalabas, mga dayuhan, ang magsasabi sa atin kung sino iimbestigahan ng pulis natin, sinong aarestuhin ng pulis natin, sinong ikukulong ng pulis natin. Hindi naman siguro tama 'yon. Dapat Pilipino lang ang gumagawa niyan. Hindi tama para kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na manghimasok ang isang dayuhang grupo sa mga investigasyon patungkol sa mga isyu sa loob ng bansa. Partikular na dito ang war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Giit ni Pangulong Marcos may sariling judicial system ang bansa na maaaring humawak ng kaso. Ito ang pahayag ni PBBM sa inihaing resolusyon sa Kamara na humihikayat sa gobyerno na makipagtulungan sa investigasyon ng ICC sa dating Pangulo. Paliwanag pa ni PBBM na nanatiling kwestiyon ang jurisdiksyon ng ICC para magsagawa ng investigasyon dito sa bansa dahil na rin sa pagkalas ng Pilipinas sa Rome Statute, ilang taon na ang nakalilipas. As I have always said, there are still some problems in terms of jurisdiction and sovereignty. Now, if we can solve those problems, then that would be something else. But medyo fundamental yung mga question na ganun eh. Sa kabila naman nito, pinag-aaralan pa rin naman anya ng pamahalaan kung kailangang magbalik bilang miyembro ng Rome Statute ang Pilipinas. There is also a question, should we return under the fold of the ICC? So that's again under study. So we'll just keep looking at it and see what our options are. Ang resolution sa House kasi tells us to work with the ICC. Pero ang first question is, why will we work with the ICC now that we are no longer members of the ICC? Di ba? So are we going to be members again of the ICC first for this thing to happen? I-clarify lang. Kasi kung may balak ba tayong maging miyembro muli ng ICC dahil sa sinasabi ng Kongreso, I want to know how it affects the whole universe of the ICC and the Philippine government as it is right now. Pag-uusapan natin itong pronouncement ni Boying Rimulya. No? Kasi merong sudden change. Bakit natin nasabi? Kasi sometime in July and even as early as a year ago, sinabi mismo ni Justice Secretary Boying Rimulya na hindi natin, we do not have to cooperate with the ICC kasi we are not a member or a part of this ICC or in the Rome Statute anymore, di ba? And the same stance sila with the President himself. So, ang nakapagtataka lang ngayon, bakit niya sinasabi ngayon na we need to study further? Kailangan pa natin pag-aaralan kasi base sa kanyang press con kahapon, ang sabi kasi ng House resolution na yun ay the House is the resolution is urging Marcos administration to cooperate with ICC. Pero ang tanong naman niya daw ay kung kailangan natin makipag-cooperate sa ICC or bakit natin makipag-cooperate sa ICC kung hindi naman na tayo membro. So, with this, sabi niya, kailangan ko munang makipag-usap kay Pangulong Marcos through Lucas Bersamin daw para siguraduhin or alamin kung parehas ba daw sila ng stand. Ano ba yung stand ng Pangulo? Nasabi niya, no, we do not have to cooperate with the ICC kasi hindi na tayo miyembro, sabi ni Marcos. At ayon sa batas, hindi ba dapat respetuhin ang decision, ang statement ng Pangulo?
So bakit kailangan mo pang mag-effort or kailangan mo pang sayangin ang oras mo? Bakit mo pa kailangan i-entertain itong ICC kung yun naman ang pronouncement ng Pangulo magmula noon magpasa hanggang ngayon? Kung talaga na walang kinalaman ang House Speaker dito, bakit niya ini-entertain yung resolution na ipinapasa nung dalawang iyon at kasama pa dito yung mga Makabayan Black? Sila Lagman, sila Franz Castro, hindi ba dapat hindi na nila ini-entertain yan? Kung wala kayo sa likod nung resolution na yan. Ngayon, balik tayo kay Remulla. Ikaw, Boying Remulla, bakit tila baga ngayon parang pinapalabas mo na nalilito ka na kailangan ng further study pa? Kasi parang may question sa loob-loob mo na kunwari parang may question ka na, hindi ba, hindi na tayo membro? Ba't kailangan na? Alam mo naman pala bakit kailangan pa ng further study kung very firm naman ang pronouncement mo 9 months ago, year ago, sinabi mo na no, hindi kasi meron tayong working justice system.